Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Robert Tolentino at shoutout kay Natsu Place. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Pagkatapos, tulad ng dati, iniluwa niya ang lahat ng hinunguyang berdeng halaman. Kahit na nakita na nila ito noon, nakaramdam ng sakit ang Pangolin at Ziawei nang makita ang mga nginunguyan nitong berdeng halaman na may halong laway. Walang naaninag ang Aaron, ngunit maingat na pinagmamasdan ang bawat kilos ng matanda dahil sa takot na mawalan ng anumang detalye. Tuwang-tuwa ang matanda nang makitang seryoso si Aaron. Pagkatapos ay kinuha niya ang kalahati ng fire peel sa mesa at inilagay ito sa berdeng halaman sa harap ng Aaron. Sa wakas, pinutol niya ang isang maliit na bitek sa maliit na isda at pinalamanan ito. Pagkatapos, inulit niya ang kanyang lumang pamamaraan at hindi nagtagal, pinalamanan ang 2.5 table task ng apoy sa 2 pang piraso ng isda. Ang karne ay napakaliit, at ang mga bagay na ito ay kailangang ipasok dito. Natural, ito ay isang maselang gawain, ngunit ang matanda ay gumagawa nito ng napakahusay. Matapos maubos ang 3 pirasong isda, muling inilagay ng matanda sa kanilang harapan, bahagyang nag-aanyaya at sinenyasan silang tikman. Nagkatinginan sina Ziawei at Pangolin at nagkatinginan. Ang proseso ng produksyon ay talagang kasuklam-suklam. Kung gusto mong matikman, mahirap lunukan. Sa kabaligtaran, sinimulan ni Aaron na kunin ang isda sa mesa at pinalamanan ito sa kanyang bibig. Si Ziawei at Pangolin ay mukhang balisa, ngunit huli na para sumigaw muli. Pagpasok ng isda sa kanyang bibig, mas lalong naglock ang Simon gut ni Aaron. Ang dating lasa ng naglalagablab na tableta ay halos maglaho, o tuluyang natatakpan ng mga berdeng halaman sa bibig na ito, ilang namamanhid na bibig, at kahit ilang tumusok sa dila. Nang sumimangot si Aaron, si Ziawei at Pangolin, na ayaw kumain, ay lalong sumimangot at hindi makakain. Gayunpaman, nang mag-alinlangan sila, ngumiti si Aaron, tumingin sa kanila at sinenyasan silang kumain. Sabi nila, napakahirap. Sa wakas, maaari lamang nilang ilagay ang mga bagay sa kanilang bibig sa ilalim ng pansin ng Aaron. Pagpasok pa lang nila sa bibig, halatang hirap na ang mukha nila. Ang sakit ng pagtatanggol kay Buddha ay ang pagpatay sa kanila. Ngunit sa sumunod na segundo, halos sabay silang nakasimangot, at saka nagkatinginan na may gulat na mga mata. Hindi napigilan ni Aaron na matawa. Ang kanilang reaksyon ay halatang nasa kanyang inaasahan. Nagtataka, ibinuka muna ni Ziawei ang kanyang bibig. Nagulat din si Pangolin sa kanyang mukha, I suddenly felt very hot. Tama na, tumanggaw si Aaron at ngumunguya ng mabuti. Ang kakaiba sa dati ay pagkatapos nitong pasukan ay nagbubuga pa rin ito ng mainit na daloy mula sa sikmura hanggang sa buong katawan, ngunit kung ikukumpara sa huling pagkakataon, masasabi lamang na kung ito ay naibilang na mainit na daloy ngayon ay tunaw na, slurry na may apoy na pula ng 10-10 milyong degree. Ang init, sobrang init, si Fang Fo ay itinapon sa bulkan. My God, how can it be so hot? Parang naliwanagan ang buong katawan ko. Kakaibang sabi ni Ziawei, at ang kanyang magandang mukha ay puno ng pula sa oras na ito. Hindi mas maganda ang Pangolin. Parang biglang napuno ng hindi mabilang na sili. Ang hininga mula sa ilong ng buong tao ay pumipigil kay Buddha na pakuluan ang singaw ng tubig. Shit, ang init talaga. Gusto ko na talagang maghubad ng damit, matanda. Pwede bang patayin mo ang kalan mo? Hindi ko na kaya ang init. Panipi. Ngumiti lang ang matanda at tumingin kay Aaron na may malalim na kahulugan, naghihintay ng reply ni Aaron. Mapait na ngumiti si Aaron at umiling. Hindi nakakagulat na siya ay sobrang anemic sa simula, ngunit siya ay biglang napuno ng dugo. Ngayon,
Ang sagot ay sa wakas ay inihayag. Ito ay ang isda at ang kakaibang berdeng halaman. Treasure, treasure, kayamanan talaga. Napangiti si Aaron, dahil lang siya tanga at hindi alam. Nahihiya siya. Haha, ngumiti ng malakas ang matanda, natural na walang pananagutan ang hindi nakakaalam. Kuya Han, paano ka magiging baby? Hindi naintindihan ng panggalan. Ngumiti si Han Sunny, ito ay isang cornucopia, hindi mo ba alam? Cornucopia, well, kung magtatanam ka ng gold nugget, tambak ka ng gold nuggets. Kung magtanim ka ng babae, makakakuha ka ng isang tumpok ng cornucopia ni Mrs. Biro ni Aaron. Natigilan si Panggalan. Hindi ko alam kung ang mga paninda ay natigilan nang marinig nila ang function na ito o kung kailan sila makakakuha ng isang grupo ng mga asawa. How about this? Gusto mo ba itong regalo? Hindi pinansin ng matanda ang Panggalan at tumingin kay Aaron. Natural na tumango si Aaron. Sa oras na ito, dahan-daang tumayo ang matanda. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Pagkatapos ay kumaway siya sa Aaron, tumayo at naglakad patungo sa kanyang kalan. Ang 3,003 ni Aaron ay nagmamadaling makasabay. Pagkatapos, isang grupo ng 4 ang umabot sa gilid ng kalan. Sa tabi ng kalan, may maliit na kabinet na gawa sa kahoy, halos kalahati ng taas ng matanda, na may maalikabok na hitsura. Bilang karagdagan, ito ay inilalagay sa sulok. Kung hindi mo titingnang mabuti, mahirap mapansin ng mga ordinaryong tao. Sabi mo isa itong tumpok ng lupa, at tila walang nagdududa. Dahan-dahan niyang tinapik ang alikabok, dahilan upang ang kalahati ng silid ay napuno ng alikabok ng ilang sandali. Pagkatapos, sa tunog ng langit-ngit na kahoy, ang kabinet ay binuksan niya. Nang mabuksan ang kabinet, halos kalahating kahon ng mga tuyong berdeng halaman ang nakalagay ng ligtas sa loob nito. Kung gusto mong gumalaw ang cornucopia, kailangan mo ito. Ito ay isang espesyal na bagay sa sobrang nyebe na lupain. Bagamat mukhang damo, hindi ito damo sa katunayan. Ano ito? Tanong ng Panggalan. Malumanay na ngumiti ang matanda, kumuha ng tuyong berdeng halaman, marahang dinurog sa kamay, itinaas ang kamay at inilagay sa harap ng 3 tao. Nabasag na parang pulbos, putik, buhangin. Hinulaan ni na Panggalan at Zia Wei. Itlog ng isda yan, di ba? Tanong ni Aaron. Mga itlog ng isda. Nang marinig ito, halos magkasabay na nagulat sina Zia Wei at Panggalan, at idinilat ang kanilang mga mata upang makita ang pulbos sa kamay ng matanda. Ito ay kasing pino ng buhangin at ang mga particle ay napakaliit. Lubhang nag-aatubili na magsabi ng isang salita tungkol sa buhangin, lalo na't iugnay ito sa mga itlog ng isda. Ang moon ghostfish ay napakalaki, paano ang mga itlog ng isda ay napakaliit. At kahit na ito ay isang napakaliit na species ng isda, ang mga itlog ay hindi masyadong nakakatawa. Tama ka, ngunit sa oras na ito, tumingin ang matanda kay Aaron, ngumiti at tumango, na kinilala ang pahayag ni Aaron. Nagulat ang dalawa at napasigaw, itlog ba talaga ito ng isda? Tumango ang matanda, biglang tumingin si Zia Wei at Panggalan kay Aaron na kakaiba. Talagang hindi nila naiintindihan kung paano ikinonekta ng Aaron ang mga bagay na ito sa mga itlog ng isda. Ngumiti si Han Sunny. Malinaw, ito ay talagang isang hula, ngunit ito rin ay isang mahusay na batay sa hula. Sinabi ng matanda na 2 lang ang uri ng mga nilalang sa lugar na ito na sobrang nyebe, ang isa ay bloodworm, ang isa ay ang liwanag ng buwan na ghostfish. Ang mga dagdag na halaman ay kain na hinala. Pangalawa, kung ang isang lugar ay sarado, ito ay tulad ng napakanyebe na lugar. Kung magtatagal ito ng mahabang panahon, dapat mayroon itong kaukulang ekosistema. Ito ang susi sa pagbuo ng isang rehiyon. Kung tama ang hula ko, itong mga itlog ng isda ay pagkain din ng mga insekto sa dugo, di ba? Sabi ni Aaron. Ngumiti ang matanda at tumango, talagang matalino si Young Master Aaron. Ngumiti si Aaron, tama na. Ang liwanag ng buwan na isdang multo ay kumukuha ng mga bulate sa dugo bilang kanilang pangunahing pagkain, upang mahuli ng matanda ang liwanag ng buwan na mga isdang multo na may mga bulate sa dugo. Ngunit ano ang nabubuhay sa uod ng dugo? Sa sobrang nyebe na lupaing ito, tanging ang liwanag ng buwan na ghostfish ang natitira. Ito ay nagpapaalala sa Aaron ng dating Snake Island sa mundo.
Halos bawat pulgada ng Snake Island ay puno ng ahas, at halos lahat maliban sa ahas ay hindi maisilang. Tanging ang mga seabird na paminsan-minsan ay lumalaktaw sa isla ang humihinto pansamantala, ngunit hindi nito magagawang magkaroon ng sapat na pagkain ang unti-unting lumalawak na grupo ng ahas. Gayunpaman, ang mga ahas ay maaari pa ring mabuhay at lumawak dahil may isa pang nilalang sa isla, iyon ay, mga daga. Ang likas na kaaway ng mga daga ay mga ahas. Naturally, ito rin ang pagkain ng mga ahas, na nagbibigay ng kinakailangang enerhiya para sa paglaki ng mga ahas. Gayunpaman, sa kabila nito, ang mga daga sa isla ay hindi pa nawawala, at maging ang bilang ay unti-unting lumalawak. Ang dahilan ay bagamat ang mga ahas ay kumakain ng mga daga, sasamantalahin din ng mga daga ang hibernation ng mga ahas upang ituring ang mga ahas bilang pagkain. Ang dalawa ay umaasa dito upang bumuo ng isang ecological chain upang maging maunlad ang isla. Hindi ba ang lugar na ito ay sobrang nyebe tulad ng Snake Island? Ang bloodbug ay kinakain ng moonlight ghostfish, ngunit lumalaki pa rin ang bloodbug family, na nagpapakita na ang bloodbug ay dapat ding kumain ng moonlight ghostfish. Hindi ba pwede yung malaki, yung maliit? Ito ang hula ng Aaron na ito ay mga itlog ng isda at lahat ng mga ugat ng pagkain ng insekto sa dugo. Kahit na, naiintindihan ko ang isang bagay. Biglang tumangala si Aaron sa matanda. Si Zia Wei at Pangolin ay parang dalawang nalilitong kalansing. Habang tinitingnan ni Han Sanchen ang matanda, sabay niyang ibinaling ang tingin kay Han Sana sa matanda. Napangiti ang matanda, oh. Anong problema? Storytelling channel sa YouTube. Ngumiti si Hansani, ginalaw ang kanyang kamay, kumuha ng berdeng damo sa kabinet na gawa sa kahoy, inilagay ito sa tubig para ibabad ang kanyang buhok, at tumingkayad sa lupa. Direkta niyang dumukot ng isang dakot ng lupa mula sa lupa, nilagyan ng tubig para ihalo ito, kinuha ang berdeng damo, at pagkatapos ay dumukot ng isang gulong panggalan. Nang hindi alam ng dalawang paninda kung ano ang nangyayari, may hawak siyang kutsilyo. Isang hiwa ang lumitaw sa kanyang kamay, at pagkatapos ay damaloy ang dugo ng dahan-dahan. Manunumpa ang mga panggalan, ngunit hindi nagmamadali ang Aaron. Inilabas niya ang basang berdeng damo. Maaari siyang gumalaw sa kanyang kamay at diretsyong basagin ito. Pagkatapos ay ibinababa niya ang dugo sa kamay ng panggalan, itinaas ang kanyang kamay at kumuha ng karne ng isda mula sa malayong mesa sa hangin, kinuskos ito ng kaunti, at pagkatapos ay inilalagay siya sa lupa na hinaluan ng tubig. Pagkatapos ng ilang beses na paghahalo, ang tubig at lupa ay pinaghalo sa isang blok ng putik. Sa oras na ito, biglang nalaman ni Zia Wei na bagamat maliit ang maliit na putik, palagi siyang nakakaramdam ng kaunting déjà vu. Ito, hindi ba ito yung plasticine sa labas? Biglang naalala ni Zia Wei kung ano ang katulad ng bagay at sinabi sa isang nagulat na boses. Sa sandaling sumigaw si Zia Wei, seryosong tumingin ang panggalan sa mga oras na ito. Pabayaan na lang, bagamat iba ang kulay at sukat sa plasticine, sa labas, halos pareho sila. Siya ay tumingin sa Aaron kakaiba, na kung saan ay talagang mahirap maunawaan. Kalmado ang ngiti ng matanda at hindi napigil ang pumalakpak. Isa talaga itong batang bayani mula pa noong unang panahon. Young Master Aaron, hindi ka lang maganda, kundi napakahusay din. Kahit ang iyong isip ay talagang hindi simple. Panipi, no wonder may kasama kang ganyan kagandang babae. Nang marinig ito, natigilan si Zia Wei, pagkatapos ay bahagyang namula ang kanyang mukha, ibinaba ang kanyang ulo, at tahimik na sinulyapan si Aaron mula sa gilid ng kanyang mga mata. Oo. Ito ang paraan upang gawing putik ang dugo sa labas, na tinatawag mong plasticine, ngumiti ang matanda at tumanggo. Kapag ninunguya ang isda na may apoy na tableta ngayon, ang lasa ng apoy na tableta ay ganap na napalitan ng itlog ng isda na lasa ng mga berdeng halaman, na nangangahulugan na ito ay medyo malakas na pagkain. Maaaring ilagay ang dugo sa mga itlog ng isda at karne ng isda para sa catalases. Sa makatuwid, sa ganitong paraan, magkakaroon ng maraming dugo. Bilang karagdagan, ang lasa ng mga itlog ng isda ay natural na maakit ang mga insekto ng dugo. Ang paghahalo ng putik at tubig ay magpapatigas sa lupa. Sa makatuwid, habang umaakit sa mga insekto ng dugo, ito ay magiging isang napakahalagang antas. Sa makatuwid, ito ay kasing tigas ng bato, ngunit hindi ito bato.
Hindi lamang nito matutulungan ang matanda na makahuli ng mga bulate sa dugo, kundi pati na rin ay sila ang puwang para sa matanda kapag dumating ang matinding snow. Oo naman, lahat ng buhay ay may lahat ng uri ng karunungan. Hindi ito mali. Nang marinig ang paliwanag ni Aaron, tuluyang natigilan ang Pangolin at Zia Wei. Pagkaraan ng ilang sandali, gumawa sila ng ingay at nais nilang maunawaan ang prinsipyo. Tumingin si Pangolin kay Aaron ng may paghanga. Ilang beses lang niyang naintindihan ang lahat. Isa itong multo. Sa mga mata ni Zia Wei, bukod sa paghanga, may mga patong-patong ng mga bituin na nagniningning. Nalaman niya na kapag mas nakipag-ugnayan siya kay Aaron, mas tila nagulat siya sa kanyang sarili. Gayunpaman, bagamat mayroong mga itlog ng isda, ngayon mo lang sinabi na ang mga itlog ng isda ay maaari lamang gumana sa karne ng isda, ngunit ngayon. Karne ng isda, ungol ni Zia Wei. Bigla ring tumanggaw si Pangolin, oo. Kung walang mga itlog ng isda, gaano man ito katalino, ano ang silbi, walang ganoong pag-aalala si Aaron. Ngunit mahinang tumingin sa matanda, naniniwala siya na ang mga bagay ay hindi gaanong simple, nang makita si Hansani na nakatingin sa sarili, bamantong hininga ang matanda at tumango, tama ang sinabi mo, wala na ang isda, gayunpaman, tiyak na wala na ang isda kaya dadalhin kita para makita ang mga ito. Nang marinig ito, masama ang tingin ni Zia Wei at Pangolin sa matanda, naramdaman nilang nakikinig sa iyo, hindi ito kalokohan, tanging Aaron ngumiti, ang lumang master ay nangangahulugan na gawin ang malaking tiket. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!